Sa videong ito ating aalamin ang 10 nangungunang trabaho na may pinakamataas na sahod sa Pilipinas ngayong 2024. At kung gusto mo ang mga ganitong content, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa mundo. Gayunpaman, ang bansa ay patuloy na nakikipagpunyagi sa mataas na antas ng kahirapan, lalo na sa pagtaas ng mga bilihin ngayon. Maraming tao sa Pilipinas ang nahihirapan sa mababang kita. Ang karamihan ay nabubuhay mula sa kakarampot na sahod, kaya ang paghahanap ng mataas na sweldo ay isang bagay na sinisikap ng marami. May mga trabaho na makakatulong na maabot ang mga mitiin ng bawat tao at yumaman. Nag-aalok ang bansa ng malawak na hanay ng mga oportunidad sa trabaho. Ayon sa salaryexplorer.com na may tamang mga kwalifikasyon at karanasan, maraming mataas na sweldong trabaho sa Pilipinas na maaaring mapasukan. Samantala, ang 2024 ay inaasahang magdadala ng mga trabaho na may mataas na sweldo para sa mga profesional at nagtapos na may mga kursong maaaring gamitin sa iba't ibang oportunidad. Ang ika-10 sa listahan ng may pinakamataas na sahod ay ang mga minero. Ang mga minero ay mga profesional at dalubhasa sa paggalugad, pagkuha, pagproseso at pamamahala ng mga mineral at metal. Tinitiyak nila na ang mga to ay nakuha ng maayos. Ang isang karaniwang minero ay maaaring kumita ng hanggang 43,334 pesos kada buwan. Ang ika-9 naman sa ating listahan ng pinakamataas na sahod ay ang mga computer engineers. Ang mga computer engineer ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa industriya ng teknolohiya, nagtatrabaho upang magdisenyo, bumuo at mapanatili ang mga sistema ng hardware at software na nagpapagana sa ating modernong mundo. Ang mga computer engineer ay maaaring makakuha ng average na buwanang sweldo na 47,337 pesos. Ang ika-8 naman sa listahan ay ang mga geologist. Ang mga geologist ang siyang nagsasagawa ng mga detalyadong pagsisiyasat sa site at pagsusuri ng geological data upang matukoy ang pagiging angkop ng isang site para sa pagtatayo ng isang istruktura. Sila din ay nagdadala ng kakaibang pananaw at kasanayan sa industriya ng arkitektura at inhinyero na tumutulong upang matiyak na ang mga proyekto sa pagpapaunlad ay itinayo ng ligtas at napapanatiling naaayon sa natural na kapaligiran. Sa karaniwan, kumikita ang mga geologists ng 50,449 pesos bawat buwan. Ang ika-7 sa listahan ng may pinakamataas na sahod ay ang mga bank managers at credit analysts. Ang mga tagapamahala ng bangko at credit analyst ay dapat ding magkaroon ng nakasanayang kaalaman sa mga regulasyon sa pagbabangko at mga kinakailangan sa pagsunod upang mabawasan ang anumang mga panganib tungkol sa pandaraya o money laundering. Sa tamang pagsasanay at kwalifikasyon, maaaring maging isa ka sa kanila na may average na buwanang sahod na 50,708 pesos. Ika-6 naman sa listahan ay ang mga seafarers. Ang mga seafarers ay nagtatrabaho sa dagat sa iba't ibang uri ng mga barko mula sa pangingisda at eksplorasyon hanggang sa mga kumpanya ng langis at kargamento. Ang mga karaniwang responsibilidad sa posisyong ito ay kinabibilangan ng mga tungkulin sa pagpupugal at pag-angkla, pagpapanatiling maayos ang barko, pag-aayos ng makinarya, pagtiyak ng kalinisan, at pagiging responsable sa marami pang trabaho sa loob ng barko. Sa karaniwan, ang mga mid-seafarers ay maaaring kumita ng 62,400 pesos bawat buwan. Ang ika-5 sa listahan na may pinakamataas na sahod ay ang mga software engineers. Ang mga software engineer ay isa sa mga pinaka-in-demand at may pinakamataas na bayad na trabaho sa Pilipinas. Ito ay dahil may mataas na pangangailangan para sa mga profesional na mahusay na bumuo at magpanatili ng mga application ng computer software. Dahil sa versatility nito, maaaring kumita ang isang software engineer ng average na sweldo na 70,506.
Ang pangapat naman sa listahan ay ang mga college o university professors. Ang isa pang paraan para kumita ng malaking pera sa Pilipinas ay ang pagiging propesor sa isang kolehiyo o unibersidad. Nangangailangan ito ng minimum na master's degree at ilang taon ng karanasan sa pagtuturo. Ngunit sulit ito dahil ang mga propesor ay maaaring kumita ng buwanang sweldo na hanggang 76,803 pesos. Ikatlo naman sa listahan ng may pinakamataas na sahod ay ang mga abogado. Sang mga abogado ay mga legal na profesional na sinanay at may lisensya upang payuhan ang mga individual, negosyo at organisasyon sa mga legal na usapin at kumatawan sa kanila sa mga paglilitis sa korte. Ang mga abogado ay maaaring magkaroon ng average na buwanang sweldo na 88,800 pesos. Ang ikalawa naman sa listahan ay ang mga pilot at aircraft engineers. Ang industriya ng aviation ay isa sa may pinakamahalagang parte sa Pilipinas at kaakibat nito ang napakataas na sahod. Ang mga profesional sa sasakyang panghimpapawid tulad ng mga piloto at inhinyero ng sasakyang panghimpapawid ay in demand sa Pilipinas. Ang isang profesional na piloto ng sasakyang panghimpapawid ay maaaring may suweldong nasa average na 128,348 pesos. Anang nangunguna sa may pinakamataas na sahod ay ang mga surgeons at specialists. Ang doktor at surgeon ay madalas na itinuturing na isa sa mga pinakaprestihiyosong propesyon. Bilang karagdagan, ang mga doktor na dalubhasa sa ilang mga larangan tulad ng cardiology o neurosurgery ay nakakakuha ng mas mataas na sweldo kaysa sa iba pang mga doktor na may average na sweldo sa bawat buwan na 165,300 pesos. At ating nasuri ang 10 trabahong may pinakamataas na sweldo sa Pilipinas. Ito ay kadalasang nasa mga larangang nangangailangan ng teknikal na kaalaman, espesyal na kasanayan at maraming karanasan. Hinihiling din nila na maging maagap at handang makipagsapalaran. Mahalagang isaalang-alang ang edukasyon at karanasan ng trabaho. Bagamat ang ilang mga trabaho sa Pilipinas ay nangangailangan ng kaunti o walang karanasan, subalit inaasahang maliit din ang binabayad na sahod. Ngunit ang kabayaran ay maaring sulit. Para sa mga sabik na i-maximize ang kanilang potensyal na kumita at lumipat sa isang bagong larangan ng karera, ang pagtuklas sa ilan sa mga nangungunang trabahong may mataas na sweldo sa bansa ay isang magandang lugar upang magsimula. Sa tamang edukasyon at karanasan, maaari mong dalhin ang iyong karera sa susunod na antas at magbukas ng mga bagong pagkakataon para sa iyong sarili.